Ang bawat hakbang ni Mang Celso ay tila isang pakikidigma sa sarili niyang mga buto. Sa edad na 67, ang kanyang balat ay tila tuyot na sa lupang nag-aabang ng ulan. Kulubot, sunog sa araw, at puno ng mga peklat ng panahon. Ang isang sako ng mga basyong bote at karton na pasan-pasan niya ay hindi lamang basura. Ito ang kanyang buhay, ang kanyang hapunan, at ang kanyang tanging kasama sa malamig na gabi. Dati siyang driver, dati siyang may hawak na manibela ng mararangyang sasakyan. Ngunit ngayon, ang tanging hawak niya ay ang maruming dulo ng isang sako. Sa isang maliit na eskinita sa gilid ng naglalakihang gusali ng Makati, tumigil si Mang Celso upang punasan ng pawis na namumuo sa kanyang malabong mga mata. Hay, buhay, parang gulong. Bulong niya sa sarili habang isinasandal ang sako sa isang pader. Minsan, nasa itaas. Madalas, nasa kanal. Umupo siya sa semento at binuksan ang kanyang lumang lalagyan ng tubig. Isang basyong bote ng soft drinks na puno ng malamig na tubig mula sa gripo ng isang mabait na karinderya. Kinuha rin niya ang kanyang balot na tanghalian, 2 pirasong pandesal na matigas na at isang maliit na plastik ng asukal para isawsaw ang tinapay. Habang hinihintay niyang tumigil ang panginginig ng kanyang mga kamay, isang motorsiklo ang huminto sa kanyang tapat. Ang rider ay nakasuot ng kupas na asul na uniforme. May dalang malaking box sa likod at tila pagod na pagod. Halos hindi niya ito makababa sa motor dahil sa panginginig ng mga binti. Ayos ka lang ba, iho? Tanong ni Mang Celso. Ang boses ay puno ng pag-aalala na likas sa isang ama. Hindi sumagot ang rider. Sa halip, tinanggal nito ang kanyang helmet. Umihingal siya, maputla ang labi, at ang mga mata ay tila lulubog na sa pagod. Tubig po. Pwede po bang makahingi ng tubig? Walang pag-aalinlangang iniabot ni Mang Celso ang kanyang bote. Heto iho, uminom ka muna. Pasensya ka na. Tubig gripo lang yan pero malinis naman. Mabilis na tinanggap ng rider ang bote at halos maubos ang laman nito sa isang lagukan. Nang makahinga ng maluwag, napahilig ang rider sa kanyang motor. Salamat po tay, kanina pa po talaga akong ikot ng ikot. Wala pa po akong benta. Wala pa rin kain mula kagabi. Kumurot ang puso ni Mang Celso. Alam niya ang pakiramdam ng kumakalam ang sikmura, habang ang mundo ay tila walang pakialam. Inabot niya ang isa sa 2 pandesal na hawak niya. Oh, heto, pasensya ka na ha. Ito lang ang kaya kong ibigay. Pandesal lang yan pero masarap isawsaw sa asukal. Pampaenerhiya rin. Nakangiting sabi ng matanda. Napatitig ang rider sa tinapay. Pero tay, pagkain niyo po yan. Nakikita ko pong iyan na lang ang baon niyo. Tumawa ng mahina si Mang Celso. Bagaman may halong ubo. Iho, mas malakas pa ako sa tingin mo. Sanay na ang tiyan ko sa ganito. Ikaw, bata ka pa. Malayo pang itatakbo mo. Sige na, kainin mo na. Nag-atubili ang rider pero kalaunan ay tinanggap ang tinapay. Napaupo siya sa tabi ng matanda sa maruming semento. Sa loob ng ilang minuto, ang bilyonaryong nagkukunwaring rider at ang matandang basurero ay magkasalong kumain sa ilalim ng tirik na araw. Bakit po kayo nagbabasura tay? Wala po ba kayong pamilya? Tanong ng rider habang ninunguya ang matigas na tinapay. Bumuntong hininga si Mang Celso. Mayroon akong asawa noon pero pumanaw na siya sa sakit.
Wala kaming naging anak. Pero alam mo, may isang batang itinuring ko na ring anak. Driver ako ng pamilya nila noon. Ako ang naghahatid sundo sa kanya sa school. Ako ang kalaro kapag busy ang mga magulang niya. Ang pangalan niya ay Makmak. Napahinto sa pagnguya ang rider, pero hindi siya tumingin sa matanda. Anong nangyari sa kanya, tay? Umalis ako sa trabaho noong pumanaw ang asawa ko. Kailangan kong umuwi sa probinsya para asikasuhin ang libing at ang mga naiwang utang. Pagbalik ko rito sa Maynila, pagkalipas ng ilang taon, lumipat na pala sila ng bahay. Hindi ko na siya mahanap. Siguro malaki na yon ngayon. Siguro successful na siya. Matalinong bata yun eh. Mabait din, parang ikaw. Namimiss niyo na po ba siya? Mahinang tanong ng rider. Nako, araw-araw iho. Siya ang huling alaala ko ng isang masayang pamilya. Kahit driver lang ako, itinuring niya akong tatay. Isang beses nga, binigyan niya ako ng drawing. Sabi niya, balang araw, bibilhan niya ako ng malaking bahay. Nakakatawa no? Isang batang 7 taon. Nangako na sa isang matandang driver na katulad ko. Ngumiti ang rider. Isang ngiting may halong pait at pangungulila. Hindi po nakakatawa yon, tay. Baka naman totoo po ang pangako niya. Tumayo ang rider at pinagpag ang kanyang pantalon. Tay, may kailangan lang po akong i-deliver sa address na to. Pero nakalagay po dito, para raw po ito sa pinakamabait na taong makikita ko ngayong araw. At mukhang kayo po yun. Kumulot ang noo ni Mang Celso. Ano? Anong pinagsasabi mo, iho? Nagbibiro ka ba? Wala akong in-order at lalong wala akong pambayad sa kahit na anong dala mo. Kinuha ng rider ang isang itim na briefcase mula sa delivery box ng kanyang motor. Mabigat ito at mukhang mamahalin. Inilapag niya ito sa harap ni Mang Celso. Buksan niyo po, tay. Regalo ito ng tadhana. Iho, baka magkaproblema ka sa trabaho mo. Balik mo yan kung kanino man yan. Pagmamakaawa ni Mang Celso, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba. Buksan niyo lang po. Utos po ito ng boss ko. Dahan-dahang pinihit ni Mang Celso ang prangka ng briefcase. Nang bumukas ito, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Sa loob ng bag ay mga bulto-bultong tigi 1,000 piso. Maayos na nakasalansan, amoy bago, at tila kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Sa 10 milyong piso? Nauutal na sabi ni Mang Celso. Halos malaglag siya sa kanyang kinaupuan. Iho, magnanakaw ka ba? Saan galing to? Di ko ito matatanggap. Tumawa ng mahina ang rider. Pero sa pagkakataong ito, ang tawa niya ay malinis at puno ng emosyon. Tinanggal niya ang kanyang wig at ang pekeng balbas na nakadikit sa kanyang muka. Pinunasan niya ang uling na nagpaparumi sa kanyang pisngi. Tay Celso, di niyo na po ba talaga ako nakikilala? Napatitig si Mang Celso sa mga mata ng lalaki. Ang mga mata, ang hugis ng ilong, ang maliit na peklat sa kilay na nakuha nito noong bata pa nang mahulog sa bisikleta habang tinuturuan niya. Makmak? Pabulong na tawag ni Mang Celso. Marco? Ikaw ba yan, iho? Lumuhod ang lalaki sa harapan ng matanda. Hindi na iniintindi ang dumi ng kalsada. Opo, tay. Ako po ito si Marco. Hinanap kita kung saan-saan. Pumunta ako sa probinsya nyo pero sabi nila, bumalik daw po kayo dito. Nagkunwari po akong delivery rider para makita ko kung sino pa rin ang
mga taong may mabubuting puso sa gitna ng hirap. Hindi ako nabigo. Kayo pa rin po ang dating Tatay Celso na nakilala ko. Napaiyak ang matanda. Iyakap niya ang lalaking dati ay hanggang bewang lamang niya. Diyos ko, Makmak, ang laki-laki mo na. Bilyonaryo ka na raw, balita ko. Ikaw na ang may-ari ng pinakamalaking shipping line sa bansa. Wala ang lahat ng yaman ko kung wala ka, Tay, sabi ni Marco, habang pinupunasan ng luha sa mga mata ng matanda. Noong bata ako, noong laging wala sina mama at papa dahil sa negosyo, ikaw ang nagpapakain sa akin. Ikaw ang nagpapatawa sa akin kapag malungkot ako. Ang 10 milyong piso na yan, panimula pa lang yan. Kabayaran yan sa lahat ng pandesal at tubig na ibinigay mo sa akin. At pati na rin ang ibinigay mo sa akin kanina. Pero hindi ko kailangan ng ganito kalaking pera, iho. Sapat na sa akin ang makita kang maayos ang buhay. Giit ni Mang Celso. Umiling si Marco. Hindi po, Tay. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Ngayon, itatapon nyo na ang sakong yan. Hindi na kayo magbabasura. May bahay na naghihintay sa inyo sa Forbes Park. May mga kasambahay na mag-aalaga sa inyo. At higit sa lahat, may pamilya na kayo ulit. Ako. Nanlulumo pa rin si Mang Celso sa bilis ng pangyayari. Tumingin siya sa paligid, sa maruming eskinita, sa sako ng basura, at pagkatapos ay sa nagniningning na briefcase. Sigurado ka ba dito, Makmak? Isang basurero lang ako ngayon. Baka mapahiya ka lang sa akin. Inawakan ni Marco ng mahigpit ang mga kamay ni Mang Celso. Ang mga kamay na puno ng kalyo at dumi. Ngunit ang pinakamalinis na kamay na nakilala niya. Tay, ang dumi sa kamay ay nahuhugasan. Pero ang dumi sa puso, mahirap tanggalin. Kayo po ang nagturo sa akin na maging mabuti kahit walang nakakakita. Kaya ang tunay na mayaman dito. Tay, ako? Nagpapanggap lang na mayaman sa pera. Pero sa puso ko, kayo po ang idol ko. Tumayo si Marco at inalalayan ng matanda. Sinanyasan niya ang isang marangyang itim na SUV na kanina pa pala nakabantay sa di kalayuan. Bumaba ang dalawang lalaking nakasuot at mabilis na kinuha ang itim na briefcase. Ang mga lumang sako ni Mang Celso. Bakit kinuha ang sako ko? Tanong ni Mang Celso. Ipapakwadro natin yan sa bago mong bahay, Tay. Biro ni Marco. Para laging paalala sa akin na ang pinakamalaking biyaya ay madalas nanggaling sa mga taong akala natin ay wala nang maibibigay. Sumakay sila sa sakyan habang umaandar ang SUV palayo sa eskinita. Tiningnan ni Mang Celso ang kanyang refleksyon sa bintana. Hindi na siya ang matandang basurero na kinakaawaan ng mundo. Siya ay si Mang Celso, ang taong nagbigay ng huling pandasal niya sa isang nagugutom na estranghero. At dahil doon, ang tadhana mismo ang naghatid sa kanya, pabalik sa tahanang matagal na niyang hinahanap. Sa loob ng sasakyan, binuksan ni Marco ang isang bagong balot ng mainit na pandasal mula sa isang mamahaling bakery. Tay, kumain na po kayo. Pero sa pagkakataong to, hindi na po tayo sa semento uupo. Nagkatitigan ng dalawa at sabay na tumawa. Isang tawang puno ng pag-asa, pagkilala at pagmamahal na hindi kayang bayaran ng kahit na 10 milyon o higit pa. Ang kwento ni Mang Celso ay mabilis na kumalat sa social media. Hindi dahil sa 10 milyong piso, kundi dahil sa isang mahalagang aral. Sa mundong puno ng mga taong naghahanap ng yaman, ang tunay na kayamanan ay ang pananatiling mabuti sa gitna ng sariling kakulangan. At para kay Marco, ang paghahanap sa kanyang Tatay Celso ay hindi lamang pagbabayad ng utang na loob. Ito ay ang pagbabalik sa kanyang sariling pagkatao.
Isang paglalakbay na nagsimula sa isang basong tubig at nagtapos sa isang habang buhay na pagkalinga. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya at sana po ay nagustuhan nyo to. Just like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.